Wala nang masasaya pa kapag nagbibilang tayo sa pamilyang punong-puno ng pagmamahalan. Pamilyang binigkis ng saya at walang hanggang samahan. Sabalit paano kung ang pamilyang kinabibilangan mo, ang tingin sa'yo ay basura? Paano kung ginawa mo ng lahat para tanggapin at ipagmalaki kay baliwala pa rin sa kanila? Handa ka bang magtiis kasabay ng pangarap na balang araw, mamahalin ka rin nila? Pero alam mo ba kung anong pinakamasakit sa pakiramdam sa mundong to? Ito ay ang hindi kagasto ng lahat. Walang nagmamalasakit. Walang nagmamahal. You always feel rejected, neglected, alone. Deserve ko ba to? Bakit kailangan ko maramdaman ng ganitong sakit? And I am nothing but an unwanted child. Tungayan ang kwento ng isang babaeng ang tayong hangad mahalin at alagaan ng kanyang pamilya. Babaeng namamalimos para sa kanilang presensya at pagtanggap. Ano nga bang pakiramdam na mahalin? Yung pakiramdam na pinahahalagahan ka? Yung pakiramdam na masaya sila kapag kasama ka? Yung pakiramdam na isa kang napakagandang nilikha ng Diyos na natanggap nila? Siguro napakasaya ng pakiramdam na yon. Nabasa ko na ang pinakamasayang pakiramdam sa mundong to ay ang magmahal at ang mahalin. Nagawa ko na yung una pero yung pangalawa, how I wish. Lahat ng feelings saya ng gusto ko pero hindi ko naramdaman kahit kanino. Walang nagmamahal sa akin, walang nagpapahalaga sa akin. Pakiramdam ko tinanggihan at napabayaan ako. Para isang tuta na walang nais mag-alaga, mag-aruga at magpahalaga. Minsan na itanong ko sa sarili ko, is this the life worth living for? Is it worth to continue? Lalo na't wala namang nakakakita sa akin bilang isang tao na dapat pahalagahan at bigyan ng pansin. But I'm always ending up to answer, yes, I will try again. Maybe this time mapansin na nila ako. At lagi kong tinatatak sa isipan na it's worth it and I have a purpose. Siguro hindi pa ngayon ngunit darating na ng panahon na malalaman ko na mararanasan ko ang matagal ko nang hinihiling. Lagi kong ginagawang lahat para matutunan nila ako mahalin, but it's always useless. I always do my best in all efforts that I can do. Mapansin lamang nila, but as always, I feel like I'm a trash. My mom and dad na dapat ang pinakaunang tao na dapat magmamahal sa akin at magpapahalaga hindi yun magawa. I am God's gift to them, pero they did not notice me. Never in my existence. I have 2 sisters and 1 brother. And being the youngest, katulad sa mga nababasa at napapanood ko, katulad sa mga kaklase ko, aasahan ng maraming na-spoiled ako. But I'm far of being spoiled. Near on being invisible siguro, pwede pa. And they never treat me as one of them. Nalabas kong kinatataka, and the same time, sobra-sobrang sakit ang hatid nito. See this? Kuya bought me this. Bilang bunso nila, alam mo naman, spoiled. I heard one of my classmates happily share to her friends. Samantalang ako tahimik na pinagmamasdan ang kislap ng mata niya habang masayang kinukwento sa mga kaibigan ang regalo sa kanya ng kuya niya. Sa isip ko, nainggit ako sa kanya. Si kuya ko kasi hindi ako nabibigyan ng regalo kahit kailan. Nininga ako pinapansin at giningitian. Nainggit din ako sa kanya tuwing kinakarga siya ng kuya niya. Ako gustong gusto ko maranasan yon. Kahit maranasan lang na halikan niya ako sa noo at protektahan mula sa mga bullies. Yung kapag may nagpapapansin sa'yo silang unang kikilatis. Yun bang para akong prinsesa? Maranasan ko pa ba yun? Sana. One of my classmates also shared about the makeup kit. Kahit grade 5 pa lang kami nariregalo sa kanya ng ate niya. We also do shoppings and girls bonding, you know? She giggled. I sighed at agad tiniyong ang nagbabadyang luha na gustong kumawala sa mata ko. I must immune the feelings. Dapat sanay na ako pero paulit-ulit pa rin kumakawala ang luha na simbolo ng sakit at pangulila ko sa pagmamahal. Dalawa silang ate ko pero kahit kailan di ko naranasan yon. Yung sisters bonding, yung sama-sama kami magsa-shopping, kahit walang material na bagay basta presensya at saya lang kapag kasama nila ako okay na. Mom, you know what? I got the perfect score at ako lang nakakuha. Ate Victoria proudly said. Nilapag ni Mamam Cubierto sa kamatamis ng ngumiti. Ate Victoria is really smart. Lagi siya nagdadala ng mga academic achievements. That's why our parents are really proud of her. She's older than me. We have 4 years gap. Oh, I'm really proud of you, darling. Aniya. Napatingin naman ako kay Ate Vanessa when she snapped her finger. May matamis na ngiti ito sa labi, puno ng pagmamalaking ekspresyon. Akong representative for incoming Miss Intramural's mom, she proudly informed. And she's the beauty of our family. Lagi siyang pinalalaban sa mga pageants. She is not as smart as Ate Victoria. Sakto lang ang talino niya. She is the eldest among us. Girls, 6 years naman ang gap namin. Talagang maganda si ate. Itim ang kanyang mata at buhok.
Maputi rin siya, matangos ang ilong, pinkish ang labi. Halos naman na niyang feature si Daddy kaya tuwang-tuwa rin ang kamag-anak ni namin sa side ni Daddy. Of course, she's one of their pride and asset. Oh really, sweetie? Then we will ready your gown. You will win. We are sure. Daddy said while smiling sweetly at them. Siya rin kasi ang pinakamalapit kay Daddy. She's a daddy's girl kaya spoiled din siya. Nasusunod lahat ng gusto niya. Magsasalita sana ako na sumingit si Kuya Vandolph. Huh? Akala niyo kayo lang? I'm the MVP. Again. And also, I think I'll graduate with the highest honor. Nakangisi niyang saan. Siya ang pinakamatanda sa aming magkakapatid. At 7 naman ang taon ng pagitan namin. He have this look and brain. Magaling pa sa basketball. Gwapo, matalino at mayaman. Kaya hindi nakapagtatakang maraming babaeng naghahabol sa kanya. Hati naman ang namana niya. His eyes are slightly chinky. Itim na itim din gaya ng kay Daddy. At ang kulay bahok na light brown kay Mommy. I'm really thankful that God gave me children like you. You're making us proud. Madamdaming saan ni Mommy na bagay na tinanguan ni Daddy. Naramdaman ko bumilis yung tibok ng puso ko dahil sa sobrang galak. So, proud din sa akin ang parents ko? Ibinok ako ang bibig ko para magsalita pero naputol ako. Talaga Mom? Paano si Helena? Proud ka rin sa kanya? Taas kili na tanong ni Ate Victoria. You notice my name. I'm Helena Marie Alcantara. Halata naman siguro sa pangalan pa lang, ayaw na nila sa akin. Bumalang sa akin sila Mommy kaya kinabahan ako sa isasagot na. I'm hoping that this time kasama na ako sa tinatawag nilang anak. Please God? I said children, right? And she doesn't belong. Ani ang nagpaguho sa mundo ko. At muli sa batang edad, naranasan kong wasakin na naman ang puso. I gulped hard and heaved a sigh para pigilan ang mga luhang gustong umalpas. Yumuko ako at saka kumain na lamang. Masakit pero hindi ako susuko. Siguro dahil balang araw, matututunan nila akong tanggapin. Tatanggapin ang isa ko sa kanila at tanggapin ang katotohanang lagi ko silang makakasama. Talaga? Then magpabili ka sa kanya ng iPhone, I'm sure bibilhan ka niya agad. Napatigil ako sa paglalakad nang marinig ang mga bulubulungan sa bakanteng classroom. Hindi ko na sana papansinin at magpapatuloy na nang marinig ang pamilyar na boses. Yeah, sure. Magpapaawa ako mamaya. Alam niya namang utu-utu yung si Helena. Kinabahan ako at pilit ay iniisip na kaboses niya lang iyon. Daan-daan ako naglakad at patagang sumilip sa bintana. Lumapat ang kamay ko sa bibig para pigilan ang mga hikbing kumawala sa bibig ko. I feel so betrayed. Ang nag-iisa kong kaibigan. Ang inaakala kong taong minamahal at itinuturing akong kaibigan ginagamit lamang ako. She is Talia Gomez. She came from a poor family. Scholar lang dito sa paaralan na pinapasukan ko. Nagulat ako. First day of class as a grade 9 student, nilapitan niya ako. Ikaw lang kasi yung mukhang mabait. Alam mo naman, transferee lang ako. Nahihiyang saan niya. And since that day, pinahalagan ko na siya since she's my friend in school. Marinig pa lang kasi ang Alcantara ang apelido, they will get intimidated. Our family is known not only in the Philippines but also in the whole Asia. We own hotels and restaurant but instead, nahahangaan nila ako katulad nila Mom and Dad. Ate and Kuya, it's not. They have known me as an orphan. Since wala namang pinakilala sila Mommy na pang-apat na anak. I also have different color of eyes. I have heterochromia. Magkaibang kulay ng aking mga mata. The right brown is brown, while the other is blue. Parang pinandidirihan nila ako ng dahil doon. Kaya naman wala talagang nagtangkang lumapit sa akin. I love Talia so much like a sister. I gave everything na makakaya ko. Ako ang nagbabayad kapag may expenses, her meals at kapag may gusto siya. I spoil her so much dahil sa takot mawala siya sa akin. She's the first person who valued and loved me. Binibili ko ang kahit ano na hindi ko natungkulin. Meron naman kasi ako maliit na credit card na hinuhuguran nila ni Mommy. But I'm also doing a part-time job as a call center agent sa maliit na kumpanya at gumagamit ng isang birth certificate. Pinapeke ko lahat para na magkatrabaho. Matangkad din naman kasi ako para sa edad ko and I just need to add accessories and makeup na mas mature na ako. Until that day na nalaman ko, ginagamit niya lang ako para sa mga luho niya. Kaya pala pabili siya ng pabili ng branded clothes and shoes na mas maganda pa sa meron ako. Sinawalang bahala ako na lamang yon because I thought na sabik lang siyang maranasan ng mga to. Pero mas masakit malaman na peke lang naman palang lahat. It is just for the sake of luxury kaya lumalapit siya sa akin. Helena? Bulong ng kasama niya at namumutlang tumingin sa akin. Sumunod ang iba pati na rin si Talia na naubusan ng kulay ang mukha.
Mabuti na lang napalis ko ng luha ko. Naglakad-lakad ako sa may pinto ng classroom na sila ang laman. Saka binuksan iyon at bahagyang pumasok. So that's it. Para lang pala sa luhang paglapit sa akin. Saad ko at saka malamig na tinignan ng mata niya. She once said mahirap tingnan ang mata ko dahil napakalambot at bait tingnan nito. Pero nasabi niya noon na natatakot tingnan ang mga mata ko kapag walang emosyon. Kaya ganoon na lang ang pag-iwas niya pati ng mga kasama niya sa titig ko. Don't worry, you're not a big loss. Dagdag kong walang emosyon. Tsaka tumalikod at hiniyaang bumagsak ang mga luha na kanina ko pang pinipigilan. And what I've said is not true dahil malaki siyang kawalan. I treated her as my sister, not by blood but by heart. But everything is fake. She is a gold digger. Hindi ako magpapakatanga at hayaang gamitin lang niya ako. Sabik ako sa pagmamahal at minsan ko yung naramdaman kay Talia. Pero pagod na ako masaktan, kaya hindi ako papayag na tuluyan pa niya akong gamitin. Several weeks passed. Talia was kicked out dahil sa tangkang pagnanakaw niya sa mamahaling iPad ng teacher namin. At sunod-sunod ng lutangan ang mga biktima ng mga nawalan ng gadgets at napatunayang siya ang may sala. She was jailed that time. Kahit minor siya, nagawa ng paraan para ipakulong siya. I don't know how, but I think power and money. Mayayaman ang binangga niya. Mahalaga siya sa akin. Kahit sinaktan niya ako, kaya tinubos ko siya. I looked at her emotionless, kahit sa loob-looban ko. Naaawa at nasasaktan ako para sa kanya. Nagulat ako nung lumuhod siya sa harap ko matapos niya makalaya. I'm sorry, Helena. Para sa lahat. I don't deserve your help dahil sinaktan kita. Niloko at ginamit. But you are really an angel. You deserve to be loved. Deserve mo ang lahat ng meron ka. Tanga lang ang lahat at di nagpapahalaga sa'yo and I am one of them. I am so sorry, Helena. Aniya at saka umiyak sa may tuhod ko. Pinalis kong luha saka pinatayo siya. Start again with your mother. I may not forget what you've done but I've already forgave you. Take care and goodbye, Talia. Saad ko at nilagay sa kamay niya ang sobre na may lamang pera para makatulong sa kanila ng kanyang ina. Narinig kong paghagulgol niya. Diretso ko umalis at di mo na nilingon siya. This is life. May mga darating sa buhay mo but they're not meant to stay. But they will teach you a lesson. Aral na magagamit mo at magpapatibay sa'yo. Sinaktan ako na sobra ni Talia. Ngunit mananatili ang aming mga laala at palagi siyang may puwang dito sa puso ko bilang isang dakilang kapatid ko. Nagmamadali akong lumabas ng kwarto, tsaka tumakbo pababa. Inabangan ko ang pagbaba nila mommy para sa pagpasok sa trabaho. Sana naman pagbigyan nila ako. Minsan lang naman ako humingi ng favor, and this one will surely be appreciated. Sana. So, how's the deal? Na-close mo ba, honey? Tanong ni mommy kay daddy at inayos ang necktie nang tuluyan na silang makababa. I already closed it, so expect Mr. Takayama's big help na ma-extend pang ilang restaurant. Lalo na sa Japan, sagot ni Daddy. May bahid ng ngiti ang mukha niya habang pinagmamasdan si Mommy. Napangiti ako. Alam kong in love siya kay Mom. Mom? Dad? Pag-agaw ko ng pansin sa kanila. Ang kaninang masanilang ekspresyon na palitan ng malamig na blankong aura. Kinabahan ako dahil sa klase ng tingin nila. But I remained calm and smiled sweetly. What is it? Masungit na tanong ni Mommy. Napabuntong hininga ako at saka umiwas sa tila nandidiring tingin ni Daddy. Ramdam ko ang pag-iinit ng mata ko pero agad kong pinikit-pikit ang mata ko para mawala agad ang luha. Tumikim ako at tuminga ng malalim. May meeting po para sa recognition next week. Mamaya, lalo na raw sa akin. I have the highest honor, Mom. Dad? Masaya kong sambit. Ngunit alam ko ng sagot nang inismeran lang ako ni Mommy. Pakiramdam ko gumuho ang mundo ko na makita ang reaksyon nila. We have more important things to do than that. Stop the shit, Helena. Malamig na utos ni Dad. Saka tumalikod at umalis na sila sa harap ko. Ilang sandali lang rinig kong ugong ng papaalis na sasakyan. Nangihinang napaupo ako sa sahig. I bit my lower lip to suppress my sob. Magtatapos na ako ng grade 10 next week. Walang graduation, instead, we will have a recognition. I did my best para makuha ang pagiging top among all, hoping that this time magiging proud sila sa akin na baka tanggapin na nila ako dahil malaking achievement yon. But I expected too much kaya nasaktan ako ng ganito. So aakit ako nang walang mag-cheer, walang pamilyang proud. Shit, be positive, Helena Marie. Baka ngayon, sa meeting they cannot attend, pero sa recognition they will. Maybe. Inabot ko ang tingin. At inisa-isa ang mukha na may tao sa left side kung saan ang upuan ng mga pamilya ng estudyante. They will attend, baka late lang. Be positive, Helena.
Hindi naman siguro nila palalampasin ito since pride to ng isang Alcantara. Another achievement kumbaga. Isa-isang tinawag ang top 10 but I still hoped na darating sila. Kitang-kita ko ang saya ng mga magulang na makatanggap ang anak nila ng ilang medalya dahil sa iba pa nitong achievements maliban sa rank nito. I felt my heart clenched. Naiinggit ako, sobra. Would I have the same eyes kapag ako na? Pero tanga ka, Helena. Paano mo nalaman kikislap rin sa saya ang mga mata nila kung hindi naman sila dadalo? Nangihinang napatayo ako nung tinawag na ang pangalan ko. Tumahimik ang paligid nung ako lang maglakad dahil ako lang walang kasama at ako lang siguro ang hindi masayang aura. Ramdam ko ang pag-init ang sulok ng mata ko but I tried to smile pero peking ngiti lang naging resulta. Nagpalakpakan ng mga magulang at bisita ng isa-isang sinabi ang mga award ko maliban sa pagiging first rank. Ilang ribbons at medals ang natanggap ko at bilang pinakamalaki ang value. The Medal of First Ranked of Valedictorian, Gold Medal. I felt one of my tears fell na makita ang paghanga sa mata ng ilang mga magulang. Their smiles are genuine and their eyes show hints of admiration. Maging mga panauhing pandangal, lumapit sa akin isang guro na pamilyar sa akin, pero kailanman hindi ko naging guro. Nakita ko ang pag-alpas ng luha sa mata niya, tsaka hinalikan ako sa noo. Don't cry, miss. Nakita ko ang pag-alpas ng luha sa mata niya. Your parents are surely so proud of you. Baka may emergency nangyari kaya wala sila. Aniya saya at niyakap ako. I cried on her shoulders because of the pain I felt. Ramdam ko na aawa siya sa akin. I can feel her sympathy, but I don't need their pity. I need the presence of my family. Nasa gilid lamang ako at pinagmamasa ng mga estudyante, kasama mga pamilya nilang nagpapakuha ng literato. Walang parangal o medalya na kuhang iba, ngunit bakas ang kasiyahan sa mukha nila. Napatingin ako sa maraming medalyang nakasabit sa leeg ko. It is worthless and useless, since my family is not here to appreciate my awards. Mas masaya sana ako nandito sila. Masaya rin katulad ng iba. Pinagmamalaki ang natamo ng anak, and they will tell me how much they are proud of me. Muli ako napatingin sa kanila at narinig ang tawanan nila. Let's go to Deluxe. We will celebrate. Masayang pahayag ng ama. Tuwang-tuwa naman ang anak niya, saka masaya siyang naglakad-lakad. Papunta ng sasakyan. I sighed saka tumayo nang may humarang sa daraanan ko. She's the teacher earlier on the stage. Yung iniyakan ko, kaya nakaramdam ako ng hiya. Ngumiti siya na sinuklaan ko ng alanganing ngiti. Nahiya pa rin ako sa kanya. Magpakuha tayo ng litrato para na remembrance. Ani at wala ako nagawa kundi ang tumango. Tumawag siya ng photographer at saka kami nagpakuha ng ilang shots na agad na develop. Binigay niya sa akin ng 4 na litrato at 3 naman ang sa kanya. Thanks, ma'am, saad ko. It's okay, you're really an amazing girl. I am admiring you. Aniya at saka niyakap ako, and I also felt so loved and valued so much that moment. Parang nakahanap ako ng kaibigan, kapatid at ina sa isang katauhan. Kay Mrs. Corrales. Bagsak ang balikat, lumabas ako na sasakyan na sumundo sa akin. Nagtagal ako sa school at umalis lamang nang magsasara na, kaya inabot na ako ng gabi. Wala naman silang pakialam sa akin, kaya okay lang to. Pagbukas ng pintuan, sumalubong sa akin na nalilisik na mata ni mommy at blankong mata ni daddy. Nakatago na sa backpack ang medals, ayokong ipakita sa kanila. Nasasaktan na ako kapag hindi makitaan ng saya mga mata nila. San ka nang galing? Galit na sigaw ni mommy. Napayoko ako at napaangat ng tingin nang marinig ang yabag pababa ng hagdan. Sila ate at kuya pala. Nakangisi sila habang nakatingin sa akin. If I know, baka nakipagkita sa boyfriend yan. Ani ate Vanessa. Oh God, ito na naman kami. Ngumisi siya at parehong ekspresyon ng mga katabi niya. Lalo nang lisik ang mga mata ni mommy tsaka naglakad papalapit sa akin. Kumabog ang dibdib ko sa kaba dahil alam ko kung saan ito patungo. Totoo ba yun? Galit niyang tanong na agad kong inilingan. Kanino ako makikipagkita? Sa boyfriend? Eh ni wala nga akong kaibigan. Kasintahan pa kaya? Naglalandi ka na ba, Helena? Sigaw pa ni mommy. As expected, they would not believe me. Wala po akong boyfriend, mommy. Mahinahan kong sagot na nagdagdag lang ng galit sa mata ng ina ko. Nakita ka naman ni Lilabeth. You are with a guy. Holding hands pa nga eh. Singit ni ate Vanessa. Umismid to nang tinignan ko siya na nagmamakaawang tingin para tumigil na siya. Alam ko sa gantong sitwasyon ako ang talo. Ako ang agrabyado. Hindi totoo yan, ate. Napasigaw ako nang di sinasadya dahil sa pangbibintang niya. Nakatanggap ako ng malakas sa sampal galing kay mommy.
Gagawin mo pang sinungaling ang ate mo? Hindi siya tulad sa'yo na sinungaling. Wala ka nang kwenta, naglalandi ka pa agad? Sigaw ni Mommy. Ramdam ko ang pagtarak ng milyon-milyong kutsilyo sa puso ko. Her slap hurt me, pero walang-wala iyon sa sakit na katotohanan ng walang tiwala sa akin ng sarili kong ina. Masakit sobra. Nasabihan ka niya ng isang masakit na salitang walang katotohanan. Mommy naman, maniwala po kayo sa akin. Wala po akong boyfriend. Bakit pa hindi kayo makinig? Bakit sila lang ang pinaniniwalaan mo? Anak mo rin naman po ako Tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha ko. Di ko mapigilang maglabas ng hinanakit dahil sa sobrang sait at pakit na nararamdaman. Napabaling ako sa kanan ng maramdaman ang isang malakas sa sampal. Ramdam ko ang pagputok ng labi ko at nalasahan ng sarili kong dugo. Of course, mas malaki at mabigat ang kamay ni Daddy kaya mas masakit ang epekto ng sampal. But it also added pain in my heart. Ang sakit sa pakiramdam na mag-isa ka. Na wala kang kakampi. Walang maniniwala sa'yo. I am alone. How dare to say that I am your mom? Wala kang karapatang sagot-sagutin ng ganyan ng ina mo. Wala kang karapatang sumbatan siya lalo na't isa kang walang kwentang anak. Pinadaan ko ang sariling dila sa pang-ibabang labi. Pinalis ang dugo at bumaling sa kanila. Nakatingin ang mga kapatid ko na may ngisi sa labi. Si Daddy galit na galit pati si Mommy. Lagi ko na lang nararamdaman to. Yung wala kang kakampi. Walang nasa tabi mo para ipagtanggol ka. Patuloy sa pag-alpas sa mga luha kong simbolo ng sakit na nararamdaman. I have my family physically. Nandyan sila. Ang pamilya ko na Alcantara, but in my heart, wala. Hindi nila ako tinanggap bilang isang kapamilya nila. Bakit nga ba? Dahil ba sa mga mata ko? Nandidiri ba sila dahil sa disorder na to? Pero hindi ko naman ginusto to O baka naman may iba pang dahilan. I don't want to see your face. Ayokong sasabay ka sa pagkain. Ayoko makikita ka tuwing nandito kami. I don't want to see any ugly and disgusting here in my house. Magkulong ka sa kwarto mo. Sigaw ni Mommy at saka nagmarcha paakyat. Umisi ang mga kapatid ko. Umismid sa akin samantalang si Dad, tinapunan ako na nandidiring tingin, tsaka umalis. Bumagsak ang katawan ko sa malamig na sahig, tsaka mas dumaloy pa ang bumubuhos na luha. God, I will not give up yet. May chance pa, diba? Mamahalin pa nila ako, diba? Lord, please. Mas palakasin niyo pa po ako. Napapagod na kasi ako Naramdam ko ng pagsuko ko. Ayoko pang sumuko but my heart is already tired. Please po, help me. Magkakaroon ng party ang kumpanya para sa opening. Gusto ko nasa inyong spotlight mga anak. Malambing na saad ni Mommy. Of course, ako pa ba, Mom? I'll be the most stunning on that party. Ani Ate Vanessa. Inismeran siya ni Ate Victoria. Tss, syempre ako rin. Then flipped her hair. Napailing si Kuya at Dad habang may ngiti sa labi. Bakas ang excitement sa mga mata nila. Napabuntong hininga ko at saka nagtago sa likod ng pader. Masaya talaga sila kahit wala ako. Di naman ako kawalan sa kanila. Instead, baka mas ikasasaya pa nila ang pagkawala ko. Samantalang sa akin, ang presensya nila napakahalaga. Kung maranasan ko yun, isa napagandang pabaon yun para sa akin. And I will treasure that moment and I will never forget it. Ngunit mangyayari pa ba yun? Muli akong sumilip at nagtamang paningin namin ni Ate Victoria. Umismid siya, tsaka uminom ng tubig. May nakita na ako nakakadiri. Nawalan ako ng gana. Aniya at saka nilapag ang mga kubyertos. Napatingin sa pwesto ko silang lahat at nawala ang saya sa mga mukha nila. Can you please go to your room, Helena? Sinisira mong araw ko. Ani Ate Vanessa. My heart clenched because of pain. Am I that disgusting? That they cannot stand to see my face? Ano bang sinabi ko, Helena? Talagang makulit ka, no? I said that I don't want to see your face, right? Mom said. Napayo ko ako at saka tumakbo paakit ng kwarto. I threw myself in my bed saka hinayaang ilabas lahat ng sakit na nararamdaman ko. Bakit hindi ka pa mamasanay, Helena? Lagi ka na lang sinasaktan. Paulit-ulit ka namang umiiyak. Di ba dapat wala ng epektong lahat? Inihintay ko ang pagkalma ng sarili at saka bumaba sa kama. Kinuha sa ilan ng malaking kahon. Sa pagbukas ko, bumungad sa akin ng mga medalya, certificates at ribbons. Napadako ang tingin ko sa mga libro, ang mga published stories ko. Hindi malang alam nila Mommy na sikat ang mga kwento ko. Ipagmamalaki kaya nila ako kapag nalaman nilang sikat ako sa pangalang Lady Love? I felt my tears as I stare on my achievements. Kailan ko kaya makikita ang sayo nila as they see my works? Yung medals ko, i-display din ba nila katulad ng trophies nila ate and kuya? Isit ako ang karton saka sinundalang likod sa kama. Bakit ba nangyayari to?
Why I need to experience this kind of pain? Do I deserve this? Masyado na ako nahihirapan eh. Masyado na ako nasasaktan. Bakit ba hindi nila nakikita ang halaga ko? Bakit walang makakita? I know everyone is important, pero hindi ko mararamdaman yon. Nararamdaman ko pa ba ngayon? Hanggat hindi pa nila sinasabi ang salita, natatapos sa pag-asa ko, kakapit pa ako. Aasa pa ako. Maghihintay pa ako, kakayanin ko dahil hanggang ngayon. Umaasa pa ako na someday they will care, love and treasure me. Siguro balang araw. Martin Delares and Helena Marie Alcantara. Napakunot-noo ako nang tawagin ang pangalan ko kasama ng ibang pangalan. I requested to our professor na magsasarili ako ng paggawa ng research, but he still paired me with someone. Napatingin sa akin ng ilang kaklase ko na may bakas ng inggit sa mga mata nila. Martin? Parang pamilyar. Nanlaki ang mata ko na makilala ko ang pangalan niya. Oh, ang tinatawag nilang prinsipe? Kaya pala naiinggit sila eh. As if I'm happy. Sa totoo lang, natatakot ako. Martin is a silent type of guy and his aura shows that he is dangerous. Ano ba yan? Bakit kasi kailangan ipalis pa ako? Bago lumabas ang prof, lumapit siya sa akin at gumiti. Napansin ko, inagkas sa mga tao. And Martin as well. Hindi kayo mahilig mag-socialize, so I decided to pair the two of you. You both are already first year college. Dapat matuto na kayo makipag-socialize. I hope merong progress after this. Aniya at saka ngumiti at umalis. Di mo lang niya ako iniyaan magreklamo. Nanalumong napaupo ako at saka natulala. What to do now? Pwede ko na lang sabihin ako na lang ang gagawa. Tapos isasama ko na lang siya. Tama. Pumunta ako ng comfort room at nagugas ng kamay. Tinitigan ko ang sarili sa salamin. I already wore contact lens. I used black lens sa mukhang natural lang, kaya hindi na ako nababully unlike noon. Many approached me to be friends pero ako ang umaayaw. Natatakot ako na baka ma-take for granted na naman ako. May trauma na yata ako eh, na kapag lumalapit sa akin naisip ko may hidden agenda, kaya wala akong kaibigan. I stayed being alone. I just always pray for my family's love and attention. Sila lang, I would be happy forever. Lumabas ako ng comfort room at naglakad paalis nang mapansin si Martin na nakasandal sa pader. Habang nakasuot ang headphone sa tenga niya, nakapamulsa siya sa kawalang emosyon na nakatingin sa sahig. Ang kanyang mga itim na mata diretso nakatingin sa sahig. Tila ito ang pinaka-wiwili-wiling bagay sa mundong to. Mas talo lang na-emphasize ang matangos niyang ilong dahil sa pag-side view. His tongue clicked, his thin red lips. Matangkad siya at merong kayumangging balat. Siya ay halos perpekto. Maraming mga babae naglalaway dahil sa kanyang hindi may kakailang kagapuhan. Marami nagkakandara pa sa kanya but I am not one of them. Napailing ako at saka nagsimula ulit tumakbang. Bakit ko nga ba didescribe ang lalaking yon? Muli ako napatigal ng maramdaman ang paghawak sa braso ko upang mapigilan. My forehead knotted sa kanilingon ng kusino at napatas ang kilay na makitang seryosong mukha ni Martin. Why? I asked. About the project, he answered. Napatango ako at saka humarap sa kanya. Bumitaw siya sa pagkakahawak sa braso ko at tumingin sa akin, tila naghihintay. Ako na lang ang gagawa. Isasend ko na lang sa iyong copy para ma-review mo. Baka sakali kailangan i-report. Alam natin pareho. Sagot ko at tinawi ang nakatakip na buhok sa mukha ko. Kita kong pagod. Sa sunod ng kaya ko naman eh. Ayaw mo nun? Wala kang gagawin. Saad ko. I am responsible. Dapat gawin natin ang kung anong nakaatas, aniya. Kinagat ko ang ibabang labi ko. Kinakagat ko ang ibabang labi ko para pigilan ang inis ko. Isa sa mannerisms ko. Okay, isasaan ko na lang kung anong na-search ko. He cut me off. Bakit ayaw mong gawin natin na magkasama? Do you like me, don't you? Tsaka siya ngumisi. Napa-estimate naman ako dahil sa sinabi niya. Of course not, it's just that. Then we will do it together. Chat me on Facebook kung kailan tayo magsisimula. He said saka binalik ang headphone sa tenga niya at nakapumulsa. Umalis sa harapan ko. Nakakainis? Ayoko lang naman kasi na ma-issue na naman to kila mommy. Kaya nga lumalayo ako sa mga lalaki. Iisipin agad nila boyfriend ko. Heist, never mind. Bahala na nga. Kailangan gawin eh. Ayokong babagsak. Tumingin ako sa pambisig na relo at saka naiinis na nilingon ang paligid. He is already late. Napag-usapan namin na susunduin niya ako dito sa 7-Eleven dahil hindi ko naman alam ang bahay nila. Doon na kami gagawa sa kanila. Hindi po pwede sa amin dahil iba ang takbo ng isip nila doon. Nakahinga ako ng maluwag na makita
na siyang papalapit. Naka-blue siya na shirt at black jeans. His clothes are simple, pero marami pa rin ang naaagaw ng pansin sa pagdaan niya. Napaismid ako sa mga babaeng nagbubulungan pero rinig na naman niya. Tungkol sa kagupuhan ng lalaking nasa harap ko ang pinag-uusapan. Nadismaya naman sila na makitang paglapit ni Martin sa akin. Late ka, inis kong saad. Bakit ganyan suot mo? Tanong niya. Yumuko ako at saka tinignan ng damit. Nothing is wrong about my outfit. Gray sleeveless sa damit tas black skirt na above the knee. Nakadolcious pa. What's wrong? Takang tanong ko. Pinagpapiestan ka ng mga lalaking dumaraan. Inis yung saad. Kahit magbalot pa ako ng suot kung manyakis ang lalaki, manyakis pa rin yan. Tsaka siya inismeran. He pinched the bridge of my nose. Oh, one of his mannerisms when he is annoyed. Halika na nga, they're feasting on you. Tsaka ako hinila papunta sa kotse. Pinagbuksan niya ako ng pinto at saka tinulak papasok. Ilang sandali nasa loob na rin siya at in-start ang engine. Gentleman na sana, nanulak pa. Bulong ko. What? Tanong niya at sandaling bumaling sa akin saka maling tinoon ang pansin sa daan. Wala. Sagot ko at saka tumingin sa bintana. Nanatiling tahimik sa loob ng kotse hanggang pumasok kami sa isang high-class subdivision. We stopped in front of a lively mansion. Lumabas ako ng kotse at nilibot ang tingin sa paligid. Maraming magagandang halaman na mayayabong at malulusog at iba't ibang kulay ng mga bulaklak na may matitingkad na kulay. Baby Martin! Napatin ako sa entrada ng mansyon at nakita ang magandang babaeng hindi katandaan. She has the same feature with Martin except her eyes. I heard JC Cost beside me. Dali-dali naglakad ito papalapit sa amin. Matamis nang ngumiti sa akin. Ikaw ba si Helena? Tanong niya. Tumango ako at saka alanganing ngumiti. Oh, nice to meet you, sweetie. Nabigla ako nung yakapin niya ako na mahigpit. Naramdaman kong halos tumuwa ang mata ko dahil sa init ng nararamdaman ko. Pakiramdam ko niyakap ako ng aking ina. Napapikit ako at tinamdam ang sandali. Bakit nga kaya lantaran ko iparamdam kay Helena na tila hindi siya parte ng kanyang pamilya? Hanggang kailan kaya maghahanap ng kalinga at pagmamahal si Helena? At si Martin, ito na ba ang taong handang sumandlo sa dalaga? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.